Magandang araw po sa inyo lahat at makakapanayam natin based on our study dito. Yun na ating napag-usapan. On the line na po ang ating makakausap na labor law expert. Walang iba kundi si Attorney Cecilio Duca. Hello, Attorney. Ay, magandang hapon po. Good afternoon sa inyo. Salamat sa pagsama nyo sa amin dito ngayon sa programa. Sir, Attorney, anong masasabi ninyo dito sa nabanggit natin kanina, nabasa natin study? Talaga hong dapat may trabaho tayo dahil isa po itong constitutional provision na dapat ang pamahalaan magbigay may kabuhayan sila. Kaya lang ho, ang lumalabas talaga, mas marami yata ang workers kaysa doon sa mga available na trabaho. Kaya nagkakaroon ho ng mismatch. Pero gayon pa man, andyan naman ho ang Department of Labor na naghahanap ng mga paraan para matugunan ang ating mga pangailangan, lalo na ho sa oportunidad ng ating mga manggagawa. Yes, Attorney. Naku, minsan ang stress sa pamilya, sa mismong pamamahay ng isang tao ay nadadala sa kanyang trabaho. Ano po sa palagay ninyo ang industriya na tinutukoy na isa sa pinaka-stress ngayon sa ating bansa? Although ang stress, I think it's all over talaga. Marami ho yan. Pero ito siguro mga nasa industriya na hindi natutulog ng tamang oras. Kasi ang ating body clock ay may sinusunod ng oras yan para magpahinga, matulog, lalo sa gabi, dapat natutulog. Ay may mga trabaho po na talagang panggabi, so nahihirapan ho sila doon sa pagtulog sa tamang oras. At baka hindi rin makakain. So isa ho ito sa mga nagdadala ng stress. Ganun pa man yung mga stress minsan sa trabaho na iuuwi sa bahay. Kaya parang pati yung relasyon sa pamilya inaapektuhan po dahil sa kanilang stress sa trabaho. Yes. Attorney, ano ang maipapayo kaya natin dun sa mga kasi hindi natin maiiwasan talaga ang stress, Importante po ba talaga, Attorney, na masasabi niyo po ba na ang work days ay dapat dagdagan or tama lang yung 4-day work? Well, depende po sa tao ito at depende rin sa kakayanan ng tao na mag-adjust. Pero ang average kasi dahil ito nasa batas natin, dapat 8 hours a day lamang at saka 6 days a week. Dahil kahit po ang Panginoon ay nagpahinga on the 7th day. So kailangan po magbigay din tayo ng sapat na pahinga at sapat na pag-aalaga sa ating mga katawan. Dahil parang makina din po ito na pag hindi natin inilagaan at nasobrahan sa trabaho, bibigay din po yan. So kaya kailangan po yung life-work balance na tinatawag. Yes, totoo yan, Attorney. At saka, isa sa mga siguro, isa sa mga pinaka-stressed ay ang mga teachers natin, no? Dahil talagang, kailangan talaga kung ano yung values nila sa bahay ay naipapasa nila sa kanilang mga estudyante, hindi ba po? Ay, tama po yun. Kasi ako po bilang isang guro, teacher din po ako bago nag-abugas siya. Napakahirap po ng kalagayan ng mga guro ngayon dahil pagka dinisiplina nila ang mga estudyante, mga magulang, babalikan kaagad sila ng reklamo, kakasuhan sila ng child abuse. So yung mga teachers parang natatakot na magdisiplina dahil baka mamaya makasuhan sila, napakahirap po na may kaso at baka makulong pa. So dapat tingnan din natin siguro ito ng kagawaran ng edukasyon. Oo, lalo madadagdagan ng kanilang stress kung isa sa kanila medyo na kulong. Ay tama po yan. Stressful talaga ang haharap sa mga kaso. Yes. Advice niyo po ba, Attorney? Kunyari, nakakaranas ng stress, like kunyari yung mga hirap matulog sa gabi, is it important na magkonsulta sila sa isang psychologist or psychiatrist na pwede... Nararapat. Yes. Nararapat po yun kasi tayong mga Pilipino hanggat hindi malaramdaman, hindi po tayo kumukonsulta sa mga profesional. So, gawin nating normal na pag may nararamdaman tayo, siguro kumonsulta tayo sa doktor, sa mga professional, nakakaunawa sa larangang iyan, mga psychiatrist, at hindi po abnormal yung kukonsulta kayo dahil may nararamdaman kayo. Kasi minsan, kung kailan na malala, wala nang solusyon, saka pa lang tayo kukonsulta. So, late na po. Yes, totoo yan, Attorney. So, kahit mga bata, Attorney, nasi-stress,
sa pagpasok totoo. nila sa eskwelahan, hindi lang manggagawa kahit mga bata, di ba po? Ayan po yata ang dala ng modernong pamumuhay na napakaraming stress. Kaya po hinahanap-hanap natin yung buhay ng tayo mga bata pa na naglalaro sa mga bukid at may mga puno, may mga ilog na nilalangoyan. Kaso ho, itong ating modernong pamumuhay, nawala ho yata yung nature. Kaya wala Yes. tayong libangan, kaya dumadami po at tumataas ang stress. Yes, totoo yan. At saka ang nagiging libangan ngayon sa stress ay cellphone na rin, di ba, attorney? Talagang Ay, opo. lahat nakatutok na lang. Ay, oo, at may masamang dala ho yan. Kasi ho, yung mga pinapanood nila, nakaka-impluensya ito sa kanilang pag-uugali. At yung gadget po, nagdadala ng radiation yan. At may mga iba Yes. pang mga karagdagang sakit na nakukuha sa paggamit ng mga gadget. Totoo yan, attorney, kasi may kilala po ako na talagang puro gadget siya. Ang nangyari, nagkaroon po ng epilepsy. Kaya talagang Ay. dahil sa radiation siguro na buong gabi nakatutok sa cellphone. Tama po yun. Kasi may mga radiation ho ito, may mga iniimito yan ng mga waves na hindi nakakabuti sa ating kalusugan. Kaya siguro ho, dalangan ang paggamit o schedule na lamang at hindi yung tuloy-tuloy na paggamit ng mga gadgets. Yes, totoo po yan. Ngayon mabalik po tayo sa mga nasistress sa trabaho. May nakapagsampa na po ba ng kaso na empleyado dahil sa stress niya sa kanyang work? Yung pag-overwork siguro na may nakapagsampa na po ba ng kaso? Wala pa ho tayong malawakang statistics pagdating dyan. Ano po? Pero siguro kung sa tingin natin ay na-damage tayo dahil sa stress, baka pwede naman. Kaya lang ho yung mga empleyado natin, lalo yung younger generation of workers, sa halip pong ilaban pa nila, nagre-resign na lang at naghahanap ng ibang trabaho. So kaya hindi ho na siguro nagpa-file ng kaso. Yun. Attorney, sa palagay ninyo, ano ang top 3 or top 5 na pinaka-stressful na trabaho or work? Well, ako po, opinion ko lang ho ito at baka hindi ho ito ekspertong opinion. Sa tingin ko ho, siyempre, bias kami dun sa mga abogado dahil mayat maya po may stress tayo. Pati yung stress ng ating kliyente, dala ho natin. Ganon din ho siguro yung mga doktor, yung mga nasa call center at yung nasa law enforcement. Nako, grabe ho ang mga stress niyan. Pero hindi natin itinatatwa na lahat ho naman ng trabaho ay baka may stress. Yun lang ho sigurong walang stress ay yung mga hindi pumapasok ng matagal pero sinusweldohan pa rin. Yes, totoo yan, attorney. Matanong ko po kayo, attorney, kayo po, how do you cope up with your stress? I'm sure meron ka rin yan bilang isang abogado. Ay, marami po. Kaya lang po tayo, syempre, kailangan natin manalangin, kailangan natin mag-relax at nag-garden ho ako, yun po ang aking stress reliever. Ayun, gardening. Kasi nung kasagsagan po nung COVID, nung pandemic, naku, dyan nag-umpisa yung mga planti-plantita, yung mga gardening. Dati nakikita ko lang po yun, yung mga matatandang nag-garden sa labas. Ngayon po, pati ho ako, sinubukan ko magtanim-tanim. At nakakatuwa makita talaga, medyo nakakatanggal din ng stress. Yung makita Ay, tumutubo yung halaman mo. Oh, totoo po yan. Kaya lang nakaka-stress pag namatay yung halaman. Ay, correct. Kasi ang pag-ibig daw ho, para ring pananim eh. Alagaan mo man at mahalin, sa dulo pinepeste pa rin. Kailangan talaga lahat inaalaga, no? Sa pagtanim po, importante rin may backup para may mamatay man dyan. Oo. Oo, kasi nakaka-stress din ho pag namatayan ng halaman eh. Totoo na ko, mamatayan ka ng kahit ano po. Mamatayan ng Oo. halaman, mamatayan ng pet, mamatayan ng kabag-anak. Naku, lahat Ay, po oo, yan lalo talaga. na po. Okay. Ngayon po, attorney, ano po ba ang pwedeng ikaso sa kumpanya na sobra-sobra ang na magpatrabaho sa kanilang empleyado? Kapag ito po ay lumalagpas na doon sa tamang oras, kasi po ang nakalagay sa labor code ay 8 oras lamang. Pag lumagpas sa 8 oras ay may overtime pay na ho yan. Yes. Pero hindi naman kailangan mag-overtime na napakatagal o siguro pwedeng ireklamo sa Department of Labor sa regional office. Kasi ho ito ay paglabag sa labor standards. Ngayon naman kung sa tingin niya nai-stress siya dahil sa trabaho, ay po pwede naman makiusap sa employer, pag-usapan nila. At pag hindi ho pa rin binago, ay siguro pwedeng lumapit sa korte at mag-file ng kaso for damages. Yes, kasi naku attorney, ako talagang nasubukan ko din mag BPO.
At hindi madali, actually. Pero at least I tried it and I enjoyed it because yung mga nakilala kong mga kabataan na nakasama ko. Pero talagang it's really stressful talaga, especially sa working hours. Kasi sometimes, like ako, na-assign ako sa graveyard shift. Mm. Noon, bumagsak lang naman yung BP ko ng 80/20 at pinauwi Naku po. ako. Hindi man lang ako sinakay sa ambulansya. Umuwi ka na. Paano ko uwi? Yung kalagitnaan. Pambihira. Yes, attorney. Yes. Bawal po bang pilitin ng isang empleyado na mag-overtime? Ay, yan po ang general rule natin. Bawal pong pilitin ang sino mang empleyado na mag-overtime maliban na lamang doon sa mga sitwasyon na nakalagay sa Article 89 ng Labor Code. Ano po? Halimbawa, may emergency o kaya merong gera, merong mga sakuna, yan po pwedeng pilitin. Pero kung normal conditions o katulad ngayon, ay bawal hong pilitin mag-overtime ang isang empleyado. Ayun. Saan po sila pwedeng tumawag just in case po tinakot sila ng kanilang employer na tatanggalin kapag hindi nag-overtime pero hindi naman sapat yung nabibigay? Saan po sila pwedeng tumawag, attorney? Ay, Or Pwede po sila makipag-ugnayan sa Department of Labor Regional Office sa kanilang lugar o kaya po sa National Labor Relations Commission o pwede rin po yun para sila ay matulungan. ayun po. Pero agree po kayo na talagang isa po tayo sa pinaka-stressful na na bansa dito sa ating sa dito po. Ang Pilipino Opo, po. Totoo po yan. Kasi yung pagpasok pa lamang ng empleyado, yung mga ordinaryo manggagawa po, papasok pa lang sa trabaho, stress na po sa pagsakay. Kasi wala ho tayong matinong public transportation. Kaya doon ho nagsisimula na kaagad yung stress, ang aga-aga pa lang. Yes, totoo po yan, attorney. Lalo kayo, naku, bilang isang abogado, naku, ang dami nyo nang minimemorize, ang dami nyo nang binabasa. Naku, talagang sobrang stressful yan. Yes. Totoo po yan. Akala nga po dati ako'y attorney kasi ako'y binansagan ni Joey De Leon dahil mahilig ako magbigay ng payo. Attorney Rose, aba, ang daming lumalapit na ganitong mga problema. Sabi ko, Joey, bawiin mo yan. At naku, ang dami ko ng mga kasong lumalapit. Ayun po. Pwede nyo pong papuntahin sa atin at nang matulungan natin. Yes, maya-mayang konti, attorney, tatanungin ko po sa inyo kung saan kayo pwede makontak at kung meron kayo mga announcements. Diyan po, opo. Ayun, paano nyo po mailalarawan ang work stress mula sa pananaw ng labor law? Well, ang dapat po kasi good working condition at conducive to workers at saka dun sa mga employers din naman. Kasi meron tayong occupational safety and health standards na tinatawag. Ito po yung Republic Act 11058. Na dapat kung nagtatrabaho tayo ligtas, wala hong mga panganib at wala hong banta sa ating kalusugan at buhay. So yun ang tamang workplace. Yes. Ano naman po ang responsibilidad ng employer sa pagpapanatili na ligtas at malusog ang kanyang working environment? At po katungkulan ito ng employer sa ilalim po ng batas na yun. At kapag hindi ito ginagampanan ng employer, pwede hong maireklamo ito sa Department of Labor. At para mapagsabihan at baka mamultahan pa kapag talagang hindi sumusunod sa mga regulasyon natin sa labor standards. Yes, naku, oo, naku, magandang paalala po yan, ano? Ano po maaaring gawin ng isang empleyado kung naniniwala po siyang ang work stress ay dulot na hindi makatarungan kondisyon ng trabaho? Pwede po siyang dumulong sa Department of Labor para ma-assess. Kasi meron tinatawag na visitorial enforcement power, yung mga regional directors. Naman nila nabibigyan ng sapat na benepisyo or sapat na pagsahod. Tama po yun. Kasi pag nag-overtime, dapat to may overtime pay na depende ho sa araw at ang minimum ho dyan, 25% ng hourly rate niya ang idadagdag for every hour na nag-overtime siya. So ngayon naman po, kung ito ay rest day niya, hindi rin siya pwedeng piliting magtrabaho pag rest day. Inagarantihan din po ng Labor Code yan sa Article 91. At pagka siya po ay pinagtrabaho at pumayag naman siya, makakatanggap po siya ng additional 30% ng kanyang daily wage sa araw na ito. Ayun. Kasi ang complaint din ho na marami dito daw sa Pilipinas, nako, matagal daw bago mabigyan ng hustisya ang mga nagrereklamo. Ano po masasabi niyo dito? Well,
sa 21 years ho nating pagpa-practice, talagang medyo may katotohanan po yan. Yes. Matagal talaga ang hostisya. Pero hindi naman po kasi masusolusyonan yan kung hindi tayo magrereklamo. Isa ho Correct. kasing dahilan ng hindi na lulutas sa mga kaso, bihira po nagrereklamo Dahil either natatakot, tinatamad, o ayaw lang ng inconvenience. Yes, Pero sana yes. ho ireklamo pag talagang may paglabag, ireklamo para mabigyan ho ng solusyon at matingnan ng ating mga otoridad. Yes, nako, attorney, parang sakit yan, ano? Kung may nararamdaman, pa-check mo kagad. Kaya yun, Opo. kung meron na kayong stress sa pinagtatrabahuan ninyo o nakikita ninyo ay nadedehado kayo or ano, i-complain nyo na kaagad. Ayun, sinasabi na ni Attorney Cecilio Duca sa atin na ano mga dapat gawin. Umpisa pa lang, di ba, Attorney? Ay opo, sa umpisa pa lang, pagka may paglabag ko, kausapin ng management, pag ayaw i-correct yung mga deficiency na ito, yung mga kakulangan, ireklamo na ho natin. Kasi naririyan ho yung ating mga labor agencies para tulungan ng mga manggagawa at hindi pahirapan. Ayun, Attorney, meron tayong katanungan. Ito from Samuel ng Bulacan. Attorney, makakatulong po ba kayo sa amin na hindi binabayaran ng employer namin ng aming SSS pero kinakaltasan kami? Ayun, Attorney. Madali po yan. Pumunta po kayo sa SSS main office o sa pinakamalapit na opisina ng SSS sa lugar nyo. Reklamo nyo yung employer at dalhin nyo yung payslip ninyo o pruweba na talagang kinaltasan kayo ng contribution pero hindi inuhulog. Kasi po criminal offense po yan. Maaari pong makulong yung employer na gumagawa ng ganyan. Okay. Ngayon, Attorney, malalaman ba pagka yung sinasabi na kasi like ako ngayon sa SSS, meron ako yung sarili mo Opo, nagbabayad. voluntary contribution po. Voluntary contribution, yes, oo. Paano, malalaman ba ng empleyado kung siya ay kinakaltasan pang SSS? Opo, makikita po yan kung meron po silang Sa app ng payslip? SSS. Sa payslip po nakikita, dapat requirement po na bigyan ng payslip ang mga empleyado para nakikita po yung mga kinalta sa sweldo nila. Ngayon naman po, makikita naman nila ito sa app ng SSS kung inire-remit kasi nagre-reflect ho yun doon sa kanilang contribution. Kung wala pong na-contribute sa employer pero may kaltas kayo at nakalagay sa payslip, reklamo nyo po sa pinakamalapit na SSS office sa inyong lugar. Okay, tapos in case naman po, gaano katagal po ang employer na hindi na naguhulog ng SSS? Ilang taon po ba makukulong ang employer na hindi nagbabayad po ng SSS? Criminal case po kasi ito, pero yan ho, kapag isinettle naman ng employer at nagbayad ho siya ng contribution at ng mga penalties, na naman ho ito, hindi naman na natutuloy yung criminal case. Pero may pagkakulong ho yan na magre-range ho yata sa 6 years up to 12 years, depende ho sa paglabag Doon ho sa Republic Act 11199. Kayo po ba, attorney, may nahawakan na ba kayo o may lumapit na po sa inyo na kaso tungkol sa problema sa labor? Ay marami po. Normally po ang practice ho natin ay labor at sanay ho tayo sa mga ganyan. Kaya lang po, nasa government tayo ngayon, kaya hanggang lang po tayo, consultation at magpapaalam pa ho tayo kapag mag-handle ng kaso. Ayun, ano naman po ang na-encounter ninyo na the worst, pinaka-worst na naging problema po sa ganyan po? Marami po, kaya lang yung isa, katulad po nung dahil nandito tayo sa SSS, hindi po hinuhulugan yung kanyang contribution. Pagkatapos, nag-file ho ng reklamo yung employee. Nung nag-file ho siya ng reklamo, syempre, isusumpi na po itong employer. Tinanggal ho yung employee sa trabaho. So nag-file ho kami ng illegal dismissal. Okay. Nung matanggap naman po yung illegal dismissal case, ikinasuhan naman po ng criminal case for qualified theft yung empleyado. Na-dismiss din naman ho kasi alam naman namin na wala naman talagang ebidensya. Kaya lang ho pamimerwisyo ho yung ginagawang ganun. Yes, pamimerwisyo nga. Yes, attorney. Sang-ayon ako doon. At kasama po natin ngayon sa kabilang linya si Attorney Cecilio Duca, ang labor law expert. Attorney, diyan ka pa, attorney. Opo, nandito po tayo. Ayun, attorney. Oo, masasuggest nyo po ba na ang mga employers ay yung makakasalamuha, yung tinatawag nilang, yung pag nagtitipon-tipon, nagsasama-sama,
yung tapos lalabas kayo, masasuggest nyo po ba yun paminsan-minsan? Ay, opo, tinatawag lang mga team building, Team mga building, outing. yes. Oh, malaki po nagagawa nun sa social life at saka sa stress ng mga empleyado. Kasi para paminsan-minsan, naiiba naman yung kalang work environment o yung lugar na ginagalawan nila. Ayun, paano naman po matutulungan ang ating mga employer at empleyado para isang malusog at masaya at stress-free na workplace? Kailangan na papag-usapan yan sa mga team building, no po? Yung Ay, talagang oo. hihingin At saka natin ng iwasan nun siguro. Yes, Oo, yes. iwasan nun yung mga toxic na mga ugali ng mga tao. At saka siguro po, pag-usapan na lamang yung mga bagay-bagay na mabubuti at hindi na yung mga kasamaan. Ano po? At paalisin na yung mga chismis. Yes, totoo yan. Ako, malaking nagagawa ho talaga pagka mga negative at toxic ang mga kasama talaga. Naku, mahirap po yan. Actually, pero bago natin baguhin sila, siguro mindset muna natin ang baguhin natin, di ba? Paano natin masasakyan yung mga ganitong klase na puro negative ang pinag-uusapan. Ay, kaya siguro ako, pagka ganyan negative na, hindi na natin pinapatulan. Nilalayuan na lang natin kasi maapektuhan mo ang buhay ninyo eh. Wala ang inyong peace of mind. Ayun. Attorney, maluwag po ba ang batas natin sa mga employer kaya takot magsampa ng reklamo ang mga empleyado? Ay, hindi naman po. In fact, kung mahigpit ang mga batas natin sa paggawa. Ang Yes. problema lang po, tulad ng sinabi ninyo, yung mindset ng mga empleyado na natatakot sila magreklamo kasi baka mabalikan sila. Yun po ang number one na nakikita ko at na-experience natin. Okay, ano naman pong klaseng trabaho yung usually po na nagrereklamo ng ganito po? Ay, usually ito yung mga nasa pabrika. Yan po ay Yun. palagi nilang sinasabi nila kulang yung sweldo, napakahaba ng trabaho. Ganun din po yung mga security guards natin. Kasi they are made to believe na 12 hours ang duty nila pero walang overtime pay. Mali po yun. Yun nga mga natatanong ko sa iba eh. Sabi ko, bakit kay 12 pero compensated naman daw yung kanilang overtime? Natatanong ko po sa mga guards pagka naglalakad ako sa labas, yun gano'n na i-interview ko sila. Minsan yung mga nakatayo sa drugstore na guards. Sabi ko, naku, paano nyo nakakayanan yan na ilang oras? Tapos sasagutin sa akin, sanayan lang po yan. Ayun, Oo. pero well compensated naman yata sila, attorney. Ako tama po yun kasi kung well compensated po, walang problema. Kaya lang ko kung araw-araw naman ganun, baka hindi rin naman o kakayanin. Kasi may hangganan din yung pagtsatsaga ng mga tao. So siguro paminsan-minsan pero hindi madalas na ganun kahaba ang duty hours. Ayun. Yes, attorney. At saka importante po ba talaga ang edad? Ay, opo, kasi habang nagkakaedad ng tao, nararamdaman natin yung pagod. Kaya po may tinatawag tayo retirement age na yan po ay 60 to 65. Kaya lang may mga panukala na ibaba sa gobyerno gawin na lamang 56 pero hindi pa batas yun eh. Ang batas pa rin natin ay 60 to 65 ang retirement age. Actually, medyo maaga ho dito kumpara sa ibang bansa, no? Yung retirement age. Mm. Kasi sa routine ba na pagpasok sa opisina, talagang minsan nakakabagok talaga pagka yung biglang nabakante ka sa bahay. At tama naman po yun kasi talagang kasanayan ng katawan mahirap pong baguhin ng agad-agad. So kaya yung mga nakikita natin na biglang nagre-retiro, tinitigil yung trabaho, medyo humihina po at nagkakasakit yung iba. Yes, totoo po yan, attorney. Attorney, masyado bang hassle daw po ba ang pagrereklamo? Kasi bukod sa papipilahin ka ng matagal na sa mga government agencies po, ang gasto sa pamasahe, hindi ba maaring gawan ng solusyon ng gobyerno na makapaghuhulog na lang yung mag-verify kung makakapaghulog ng SSS at PhilHealth ang isang kumpanya? Pwede ho Actually, bang ma-verify? Pwede po. Magda-download lang sila ng app ng SSS o kung ano man, punta sila dun sa website. Pwede pong online yan. At yung mga reklamo po, tinatanggap nila yung online complaints. Basta lang either email sila o dun mismo sa website. Depende sa ahensya ng gobyerno. Kasi yan po ay tinatadhana ng batas dun sa ating ease of doing business, doon sa Anti-Red Tape Act, at saka doon po sa e-commerce app. Pwede na po yung online na pagreklamo at pag-verify ng kanilang mga contribution. Okay, malalaman naman po ba ng employer kung sino ang nagrereklamo sa kanila? At Well,
Sa umpisa po, hindi naman pinapaalam muna. Pero kailangan din ho kasi itong malaman ng employer kasi for purposes of due process. Hindi ho naman po pwedeng palagi yung anonymous complainant. Yes, yes. Oo, kasi matitrace din nila yun, ano, kung sino yung mga Mm. nagko-complain. At Oh, tsaka siguro, yes, wag pong attorney. matatakot kung totoo naman yung sinasabi nila at reklamo nila. Hindi ho dapat matakot kasi kaya naman nilang patunayan. At pagka binalikan ho sila, paglabag ho yun sa labor code dahil retaliatory measure ho ang tawag natin dyan. So pinagbabawal din ho ng batas yan. Kaya importante din ang employer-employee relationship, no, attorney? Ay, Kasi mahalaga po yan. yes, yes, yung kahit papaano ay nakakapag-set ka ng appointment sa employer mo, kung pwede mo siyang Mm. kausapin, o kaya yung alam mo ba yung alam mo sa loob mo na kaya mong i-approach yung employer mo. Malaking bagay po yun na nakakausap natin yung ating mga bossing kasi kahit papaano nakakagaan ho ng loob yun. Nakakausapin ka ng employer mo, hindi para pagalitan, kundi para kumustahin. Ayun, oo. Importante yun yan. Kasi malaking bagay ho yung kinukumusta nyo lang yung empleyado ninyo, di ba, attorney? Yung pag nagtatrabaho sa inyo, kumusta ka? Nakakain ka ba? May problema ka ba? Yung maganda yung may EQ, may high EQ rin yung employer mo. Napakalaking bagay po niyan para sa kalusugan at peace of mind ng mga employees. Kung Yes, sila mismo ay nilalapitan ng employer kapag may pagkakataon. yes, kasi pag ang empleyado alam niya approachable naman na kaya niyang kahit papano ay makausap ang kanyang employer, ay malaking bagay ho yan, di ba, attorney? Kasi importante talaga na may relasyon. Pwede na kung napakalaki ng kumpanya talaga na Mhm. hindi mo mamomonitor ang bawat problema ng bawat isa po, attorney, no? Doon na papasok yung mga managers, yung mga supervisors na siyang Yes. makikipag-usap on behalf of the management. Yes, importante po ba talaga yung mga may team building po na kahit papaano nakakapagtipon-tipon kayo, yung na hindi trabaho lang, yung may kasiyahan naman po on the side. Importante po ba yun? Napakahalaga po niyan dahil ang sinasabi ho ng mga matatanda, all work and no play makes one a dull boy. So kailangan ho natin i-balance yung trabaho at yung ating recreation naman. Hindi po pwedeng puro lang ho tayo trabaho. Tandaan ho natin, we work to live, not Yes. live to work. Yes, yes, totoo yan. Oo. Ngayon, attorney, like for example, yung madalas iharas sa opisina, no, ng kapwa katrabaho mo. Pwede po bang mareklamo rin po 'yan? Once, twice, Mm. okay lang. Pero kung palagi kang parang nabubuli dun sa loob ng opisina, pwede po bang ireklamo rin yan? Kahit isang beses pa lang hong ginawa, kapag hindi nyo gusto yung ginawa, papasok po ito ng paglabag doon sa Republic Act 11313, yung Safe Spaces Act na tinatawag. So, po pwede hong magreklamo sa employer at dapat ang employer po inaatasan ng batas na gawan ng solusyon ito, imbestigahan at i-resolve sa loob lamang ng 10 araw. Yun po ang sinasabi ng batas natin dyan. Ayun. Tapos, attorney, saan sila pwedeng tumakbo? Because hindi naman po lahat alam kung saan pupunta, no? Kunyari po may reklamo, like even po sa kaso ng mga, kunyari, mga kasambahay, saan po ba yung pagka medyo hindi tama yung pagtrato ng kanilang amo sa kanila, no? Saan po ba pwedeng tumakbo, attorney? Unang-una ho, depende ho kung saan naganap yung paglabag. Yes, Kung yes. sabi niyo nga kasambahay, pwede hong lumapit sa kanilang barangay para magpatulong kung sila So- ay naharas ng kanilang mga employers. Ayun. So, pwede sa barangay muna, attorney. Doon muna. Opo. Kung sa Okay. kasambahay po. Ngayon kung mga empleyado naman po sa factory for example, ay yung kanilang supervisor o manager po pwede ho silang lumapit doon. Ngayon kung hindi ho sinusolusyonan, pwede naman nanda rin sa barangay o sa pulis. Ayun. So, magandang impormasyon ho yan. Like for example, yung iba ho na hindi nabibigyan po kagad ng day off, no? Tapos, inaano na lang nila, yung parang tinitimpi nila yung galit nila o reklamo nila. So, sa barangay muna pwedeng tumakbo. Ay pagkaganyan po na mga labor standards o Yes. violation, yan po ay sa Department of Labor ho kaagad dyan. Hindi ho kasi nasusolusyonan ng barangay yan. Ngayon, meron po tayong katanungan dito, attorney. Ito po from Steve Go ng Laguna.
Kapag ang boss mismo ang gumawa ng resignation letter ng empleyado at kahit ayaw ni empleyado ang empleyado ay napilitan lang itong pirmahan, ano po ang pwedeng kasong isampas sa kanya? Yun po, pupunta ho kayo dun sa National Labor Relations Commission, sa Labor Arbiter at mag-file ng kasong constructive dismissal. Kasi ho, forced resignation ho ang tawag dyan at illegal po yan. Ayun. Tapos, from Steve pa rin po, saan daw pwedeng kumuha ng libreng abogado bukod sa PAW? Kasi daw may kasabihan na kapag daw galing sa PAW, madalas daw po talo kasi mga malalaki ang mga lawyer, abogado ng mga de kampanilya ng mga kumpanya na kalaban. Totoo po yan, attorney? Ay, hindi naman mo totoo yan. Magagaling ho ang mga nasa Public Attorney's Office. Nagkataon lang na talaga napakarami ho nilang kasong hinahawakan na libre. Kaya po parang akala nung iba, talo. Hindi naman ho. Magagaling ho yan. Ngayon, kung gusto ho nila, bukod sa Public Attorney's Office, pwede ho silang lumapit doon sa Integrated Bar of the Philippines sa lugar nila. O kaya naman po yung mga law firms at sabihin nila, sila po ay indigent client at papasok po doon sa Unified Legal Aid Service. So, libre po yun. Ayun, kaya Steve Go, sana nasagot ni attorney yung katanungan mo, no? Ayun, lumapit ka lang daw. Alam mo na kung saan. Attorney, nako, meron din katanong, kung may pagkakataon po kayo na gumawa ng isang batas, ano po kaya ito? Ay, depende po kung ano yung kinakailangan. Pero siguro ho, yung iksian yung oras ng pagtatrabaho. So, Lakihan ng sweldo. So, sang-ayon po ba kayo dun sa 4-day na working days lang po? Medyo may problema ho tayo dun sa 4-day work week. Kasi po, ang nasa batas ho natin ay 48 hours per week sa private sector. Okay. So kung gagawin ng 4 days yan, lalagpas ho tayo sa 8 hours per day na medyo stressful na po yun kapag lumagpas ka na. May mga nakikita pa akong empleyadong ganyan sa gobyerno. So 5 days a week ho ang gobyerno. Nag 4 days work week ho sila. Yung 8 oras i-distribute dun sa 4 na araw. Medyo exhausted ho pagdating na ng gabi. Kaya nahihirapan din ho. At saka natatambak ho talaga yung gawain lalo, no? Pagpasok nila. Ay, opo, totoo po yan. Natatambakan ng trabaho. Plus, yun hong oras nila hindi na normal dahil ang aga-agang aalis, late na hong makakauwi. So, kaya nahihirapan no lalo. Yes, tama ho yan, attorney. Attorney, ano po ang advice ninyo sa mga empleyado at mga employers? Well, ang advice ho natin, sundin lang ho natin yung batas kasi ang mga batas naman po ay naririyan para sa kabutihan ng lahat. So, wag ho natin lalabagin, kaya lang hindi ho natin malalaman kung ano yung paglabag at hindi kung hindi ho natin binabasa. So, dapat ho basahin natin yung mga batas natin. Napakadali naman po niyan. Pwede kung may internet ho sila, hanapin lang ho nila. Available po ito. Kaya magpunta po sa website ng Department of Labor o ng National Labor Relations Commission. Marami pong impormasyon sila makakalap doon. O kaya ako naman po, may mini-maintain ho tayong YouTube channel, si Diduca Law. At po pwede ho sila doon magpunta at marami po silang matututunan tungkol sa paggawa. Ay, attorney, pakiulit po, saan po yon yung sa inyo po, yung sa programa YouTube po ninyo? channel po. YouTube Opo, may channel? YouTube channel ho tayo, si Diduca Law. CB? Opo, si Diduca, D-U-K-A, Law. Okay. Tapos may law sa dulo. Marami ho tayong discussion dyan tungkol sa mga batas sa labor at ano pang mga topics na magiging interesado sila. Ayun. Maraming salamat, Attorney Cecilio Duca. Naku, maraming salamat po sa tulong impormasyon na binigay po ninyo itong araw na Okay. ito. At sana po maraming- maulit. Maraming salamat din po sa pagkakataon at okay lang po, tawag lang po kayo kapag walang conflict, mas maluwag sa puso nating tutulong sa ating kapwa. Ayan, maraming salamat, Attorney Cecilio Duca, labor law expert. Mabuhay po kayo and have a nice day po. Thank you very Salamat much for po. your help. Thank you po. Thank you po. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!